ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang hapon naman sa lahat. Nandito naman ako ngayon mga kapatid sa aking kursada bilang Christian upang makatulong sa simbahan sa pagpaliwanag sa kaniyang itinuturo upang ating mga kapatid na hindi pa lalong matibay sa kanilang pananampalataya ay matulungan at sila ay maging matibay na sa kanilang pananampalataya dahil hindi sila ma-deceive sa mga sikta. So kapon mga kapatid, ang ating tinalakay yung rebulto nating mahal na Nazareno. Ngayon, ipatuloy ko ang patungkol sa pagpaliwanag bahin sa mga rebulto ng mga banal o mga santo na sinasabi ng mga Protestante na ay mga Diyos-Diyosan. So dito mga kapatid, maintindihan ninyo ang pagiging satanic ng mga tao na naglampastangan sa mga rebulto ng mga banal. Bakit? Kasi ang mga banal mga kapatid, tulad ni Mama Mary, lalo na sa ating Panginoon sa Kristo, at sa lahat ng mga banal, San Pedro, mga apostoles, mga patriarkas, mga propeta, sinabi nila na ang kanilang mga rebulto ay Diyos-Diyosan. So malinaw na satanic ang kanilang drive. Malinaw na satanic ang kanilang drive. Bakit? Mga taong pinili ng Diyos, mga banal, dahilan lang ginawan sila ng larawan o rebulto, sinasabi na sa mga Protestante na ang mga rebulto na ginawa upang yung mga tao yan dahil sa mga rebulto sa mga banal na tao ay sinabi ng mga Protestante na yung mga rebulto na iyon ay mga Diyos-Diyosan. Bakit? Diyos-Diyosan ba ang mga apostoles? Diyos-Diyosan ba si Mama Mary? Diyos-Diyosan ba ang mga propeta? Kaya napakasatanik ang drive. Ay, sorry. Kung intindi lang natin sa malalim na pag-intindi o sa sinasabi sa English na strict sense, makikita natin mga kapatid ang paano or makita natin nga napakasama ang mga tao na naging instrumento ng diablo upang puksain ang iglesia na itinayo ng Panginoon Jesus. Bakit napakasama? Dahil sinabi nila na ang rebulto ng mga banal na tao tulad ni Mama Mary, pati na yung crucifix, pati ang mga rebulto ng mga apostoles, rebulto ng mga propeta, sinabi nila na ay mga Diyos-Diyosan. Sino ba sila? Ano ba sila ano ba ang buhay nila kumpara sa mga banal na tao? Na tulad ng mga apostoles, tulad ni Mama Mary na naging ina ng ating Panginoon Jesus, tulad ng mga apostoles na nakikita nila mismo at nakasama ang Panginoon Jesus. Pero anong ginawa ng mga Protestante? Sinabi nila na ang kanilang mga rebulto ay Diyos-Diyosan. Napakasama ng mga tao na naging Protestante sa iglesia na itinayo ng Panginoon Jesus. Napakasama nila. Pero dahil sila ay biktima lang ng diablo, ang itinuturo sa ating Panginoong Hesus ay ipagdasal sila. Dahil sa palagi ko nang sinasabi, wala ang tao masama. Naging masama lang ang tao dahil hindi niya naiwasan na ma-deceive siya sa diablo. At bakit? Dahil kulang siya sa pagdarasal. Kulang siya sa pananalig ng Diyos. Kaya tayo mga pinili ng Diyos na nandyan pa sa loob ng simbahan o naging kaanib sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo o naging membro sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo ay magdasal tayo palagi. Kasi yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus upang hindi tayo malinlang sa diablo. So mga kapatid, napakasama. Pero dahil sila ay biktima lang ng diablo at sinabi ng may-ari ng simbahang Katolika na ipagdasal sila, kaya ipagdasal natin sila. Hindi natin sila pagsalita ng masama. Kahit napakasama ang kanilang ginagawa. Imagine,
Dahil sa mga rebulto ng mga banal, sinabi nila na Diyos-Diyosan. Sinabi nila na Diyos-Diyosan, mga rebulto ng mga banal na tao. Diyos-Diyosan ba si San Pedro? Hindi. Diyos-Diyosan ba si Mama Mary? Hindi. Pero bakit na sinasabi nila na ang mga rebulto nila ay Diyos-Diyosan? So, napakasama ang Diablo, no? Napakasama. Magdasal tayo upang tayo hindi sa Diablo o palagi tayong mananaig laban sa Diablo. Basahin natin mga kapatid. Kasi yan ang ating trademark, no? Our prayer is our power. Dahil ito ang sinabi natin Panginoong Hesus. Basahin natin na sa Matthew 26:41. Ito ang sinabi, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, upang hindi tayo madaig sa Diablo, magdasal tayo palagi. So, ngayon, balikan ko ang patungkol sa mga rebulto na kahit dandan, balikan ko rin na napakasama ang nangyari sa ating mga kapatid na naging biktima ng Diablo. Sinabi nila na Diyos-Diyosan ang mga rebulto ng mga taong banal. Na hindi naman sila Diyos-Diyosan. Pero, nakasama, napakasatanik. Napakasatanik. Kasi, kahit dandan, balikan ko rin. Kasi, rebulto ng Panginoong Hesus, rebulto ng Mama Mary, rebulto ng mga taong nakasama ng ating Panginoong Hesus. It was 2024 years ago na. Nakasama sila ng Panginoong Hesus. Niya, sasabihin lang ng mga protestante o pagsalitaan ng mga protestante na ang kanilang rebulto ay mga Diyos-Diyosan. Napakasama. Kaya ipagdasal natin sila mga kapatid kasi sila ay nakakaawa. Nakakaawa sila. At yan ang dinaramdam natin Panginoong Hesus. Basahin ko muna, no? Yung sinabi natin Panginoong Hesus sa San Mateo 5:44 na ipagdasal ninyo ang inyong mga kaaway. Kaaway, ha? Kaaway. At sino man yun? Wala nang iba yung nanglapastangan sa ating pananampalataya. Ito ang sinabi sa 26. Sa 44. Ngunit ito naman ang sinabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dahil they are only victims, no? So, malinaw, no? So, ngayon, ipaliwanag natin mga kapatid upang yung mga bago pa lang sa pag-aaral patungkol sa ating mga doctrine, maliban sa ating mga kapatid na mga great na, no? Sa larangan ng pagdepensa. Upang maintindihan nila at sila rin makaturo sa kanilang pamilya. Unang-una, our immediate family, no? We must be concerned, our family. Na dili sila ma-deceive tuwing sila lumalabas sa ating bahay, tulad ng mga estudyante. Kasi marami na kayon sa mga eskwelahan, paralan, ang mga born again, mga protestant na mga estudyante rin, na nag-deceive sa mga anak ng mga Katoliko na walang alam. Kaya, ginawa ko itong aking live everyday. Pero, hindi naman tayo sure na everyday kasi meron. Hindi man natin alam ang bukas. Pero sa aking isip, gawin ko everyday, no? Kung ipahintulot sa ating Panginoong Hesus. So, malinaw, no? Malinaw na ipagdasal natin. Kaya, kahit satanic ang kanilang drive, patungkol sa ating mga doctrine, ay atin pa rin silang mamahalin. Kasi sila ay tao rin tulad natin. Isa lang ang tayo magdilikha. Naging masama lang ang tao dahil sa Diablo. Kaya hindi natin siya i-blame, kundi ipagdasal. Ang Diyos na lamang ang bahala sa kanila. Okay. Now, mga kapatid, sinabi nila na ang mga rebulto ay Diyos-Diyosan at mayroon silang mga ginagamit na mga verses upang ma-deceive, malinlang ang isang Katoliko na hindi pa nagbigay pansin sa kaniyang kaligtasan. Yan ang direct word, no? Kapag ang tao ay hindi nag-aaral o walang pakialam, hindi magsamba
palagi naghanap ng pera, ang maikling salita diyan ay hindi pa sila nakialam sa kanilang kaligtasan. Hindi pa. Kasi kung tayo ay nakialam na, o tayo ay mayroong isip, o nandyan na sa ating isipan, ang makapasok sa kaharian ng Diyos, tuwing tayo umalis sa mundo, gawin na natin ang mga bagay upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. At nabiruan niyan ay ang pagsamba tuwing linggo. Ano ba ang itinuturo ng ating simbahan nung nangyari sa 787? Yung tinatawag noon na niransak ang mga simbahan ng mga pagano at winasak lahat ng mga banal na mga rebulto. Yung mga Kristiyano din na hindi pa nila alam kung gaano ka-importante o ano ang ibig sabihin ng mga rebulto ng mga banal at nadadala sa mga pagano. Nangyari iyon sa taon 787. At ito ang sinabi sa ating CCC upang maintindihan natin ang patungkol sa mga new economy of images. Basahin natin mga kapatid. CCC 21:31. Basing itself on the mystery of the Incarnator, the Seventh Ecumenical Council at Nicaea 787 justified against the iconoclast the veneration of icons of Christ. Yung panglampasangan. But also of the Mother of God, the angels, and all of the saints. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new economy of images. So, dahil sa pagkatawang-taon natin mga Diyos, ay nagpurso siya o nagbigay siya ng halimbawa sa bagong pagdumala, pag-manage, no? Manage. Kaya economy has have many meanings, no? One of those is yung pag-manage, no? So, new economy of images. Sa Tagalog, ibig sabihin, batay sa misteryo, no? Batay mismo sa misteryo ng pagkatawang tao ng salita, ang ating Panginoon Diyos. Ang ikapitong na malukubing konsilyo sa Nicaea, yung Economical Council, no? Universal Council. Whole Church. Taon 787, naglilinaw laban sa mapagtungayaw, no? mapasimalawon na mga rebulto ng Panginoong Hesus sa mulang Birhen Maria, sa mga anghel at sa mga santo. Sa pamagitan ng pagkatawang tao sa ating Panginoong Jesucristo, ipinakilala ng anak ng Diyos ang bagong pamamahala ng mga imahen or rebulto ng mga banal. So, malinaw. So, dahil sa pagkatawang tao ng ating Panginoon sa mga kapatid, siyempre, dahil sa kanyang crucifix, tinalakay naman kapon natin bakit mayroong crucifix, no? Pero sa hindi pa hindi nakatingin sa akin kapon, o hindi nakapanood sa akin kapon, tingnan naman niyo sa aking live na ang title ay ang Nazareno, no? Sa aking video, Nazareno. Doon, in-explain ko bakit mayroon tayong crucifix. Now, so, ang imahen mga kapatid, no? Ang etymology o ang pinanggalingan ng salitang imahen ay ang salitang icon, no? Icon. Sa wikang Griego, no? Sa wikang Griego, icon. Sa Latin, imago. Sa English, image or icon. Pag sinabing icon, that is about sacred images. That's the real meaning, or that's the true meaning, or the exact meaning of icon. Sacred images. Now, according sa mga kapatid natin Protestante, at dahil dito, maraming Katoliko ang nalihis sa paniniwala, sa ating pananampalataya, sa paniniwala. Kasi naniniwala sila sa maling mga pananampalataya. At ang ginagamit nila ay yung Exodo 23:5. Ito ang sinabi. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa,
o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapahibughoing Diyos. Kabuguan, no? Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So huwag kang sasamba sa ibang Diyos. At mag-conclude ka agad ang mga protestante, malinaw. Sabi nila sa mga inosente katoliko, malinaw na hindi tayo sasamba ng ibang Diyos. So, mali yung ginawa niyo mga Katoliko kasi mayroon kami, kahit mayroon kayong mga Diyos-Diyosan. Dahil walang alam ang isang Katoliko, umalis na walang paalam. Ngayon, Katoliko pa, kinabukasan, Sabadista na. Or ano pa. Ito pa ang ginagamit nila mga kapatid. Deuteronomy 4:16-17. Ito ang mga matawag natin mga major na mga talata o text sa Bible na ginagamit ng ating mga kapatid na mga protestante. Dahil ito ay sa kanila pa pangpuksa, no? Pangpuksa. Ito ang mga major, no? Ginagamit nila. So, sinabi nito, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa. Huwag kang gagawa. So, ang conclusion na naman nila kagad, huwag kang gagawa. Bakit kayong mga Katoliko mayroong ginagawang mga revolto? Imahin. Mayroong kawangis ng tao. Mayroong din kawangis ng hayop. Tulad ng manok ni San Pedro. Eh, hindi ba sila magsan? Tulad ng manok ni Pedro. Yung aso na nasa imahe ni Roque. Kasi mag-Roque noon lang sila. No? Hindi, wala man silang galang. So, ang isang Katoliko na walang alam, okay, naging kanilang kanib na. Kasi ang sinasabi nila, sa joke-joke lang, parang hilaw-hilaw pa to, no? Bigyan natin ng ikatlo upang bukas bautismo na. Kasi kung sa dalawa pa, parang hindi pa masyadong naluluto. So, itong ikatlo, ito na ang kanilang panglas, no? Pero marami pa silang ginagamit, pero ito ang ginagamit, ito ang matawag natin mga major na mga talata na ginagamit nila upang puksain ang paniniwala ng isang Katoliko patungkol sa mga sacred images. Now, ito ang sinabi, awit 115 to 4-8. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila ay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. Sabihin naman nila, mayroon bang bibig yung rebulto ni Kristo? Mayroon. Mayroon bang bibig yung rebulto ni Maria? Mayroon. Makapagsalita ba yan? Sagot ang Katoliko, walang alam. Hindi. Ay, siyempre, rebulto yan. So, totoo nga na may bibig, ngunit at hindi rin makakita. Mayroong mga mata pero hindi makakita. Sasabihin naman nila, mayroon bang mata ang mga rebulto ninyo? Mayroon. Makakita ba? Hindi. Ito pa sa sinasabi nito. Yan ang sabihin nila. Mga mata ang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. Ang tanong naman nila, mayroon bang tainga ang mga rebulto ninyo? Sagot na isang inosente Katoliko o yung mapasagarong Katoliko. Ano ba yung mga mapasagarong sa Tagalog? Ang sagot niya, hindi makarinig. Kasi wala siyang alam. Kaya mali yan, sinabi ng pastor. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sabihin na naman ng pastor, mayroon bang ilong ang mga rebulto ninyo? Mayroon. Makaamoy ba yan? Ang sagot ng Katoliko, walang alam kasi palagi lang naglasing, hanap ng pira, walang alam sa kanyang kaligtasan. Ang sagot, hindi. Totoo nga, may kamay, ngunit walang pakiramdam. So, mayroon bang kamay ang mga rebulto ninyo? Ang sagot naman ng walang pakialam na Katoliko kasi palagi lang naglalasing, palagi lang naghahanap ng pira. Ang sagot, wala. Okay, so, mali yan. Sabihin kagad ng pastor, mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Makalakad ba yung mga rebulto ninyo?
Ang sagot naman ng isang Katolikong walang alam, ay hindi. Kaya mali yan. So, ni walang narinig, kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila ay pati ang nagtiwala. Lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa nila. So, matakot. Ang Katoliko walang alam, matakot siya. Kasi Diyos-Diyosan. Pero dahil hindi niya naintindihan, yan ang iyang naramdaman at tatakot siya. At siya ay natatakot, ngunit ang pastor ay tumatawa sa kanyang puso. Baka kasi sinasabi niya, ito, pila na to. Isang buwan mula ngayon, pila na to. Yan ang isipin. Kasi ang ginagawa nila, ang dahilan bakit sila nag-akit ng mga Katoliko na magpunta sa kanilang grupo, ay pila. Basahin natin mga kapatid. Na ang reliyon ay ginagamit nila upang magkapira. At ito ang masakit, ngunit totoo. Basahin natin ang 1 Timoteo 1 Timoteo 6:5. Okay. Yan, no? Pag ang isang Katoliko madadala na sila yung sikta, ang naramdaman ng isang pastor, ito, monetize na ito, kinabukasan. Monetize ka agad. Okay, basahin natin mga kapatid. Dito malalaman natin sa hindi pa nila alam, hindi pa nakaalam, na ang reliyon ay ginagamit upang makapira. Ito ang sinabi. Mahilig din siya makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-akala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayama. Napakaganda. Kung tayo gustong maging mayaman na walang ginagawa, magsabi lang ng praise the Lord, hallelujah, upang palagi lang magsasabi lang tayo ng praise the Lord, hallelujah, magtayo ng reliyon. Kasi pag sinabi mong praise the Lord, hallelujah, at yung sinasabihan ay walang matibay na pananampalataya, ang kanilang pira sa pitaka ay lalabas na. Yan mga kapatid, no? Kasi sinabi ng Panginoon, no, na ang reliyon ay ginagamit upang magkapira. Maganda itong negosyo mga kapatid. Okay. Basahin naman natin, no? Bro Roland also, no? Jo Yandong Navarro, thank you very much bro. Magandang hapon. God bless you bro. Thank you very much, no? Maraming salamat po, no? So, magandang negosyo, no? Ang reliyon. Kasi kung tayo ay maging isang drug lord, pusas tayo, no? Pusas tayo, no? Kung tayo ay maging gambling lord, pusas din tayo. Pero kung tayo ay magsalita palagi ng praise the Lord, wala tayong pusas. Ang mga membro natin may mapusas ang kanilang pira, no? Kasi papunta sa atin, no? Papunta sa mga pangulo. So, magandang negosyo ang reliyon. Napakalinaw, no? Akin basahin ulit. Mahilig din siya makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong iyon, ito'y nag-akala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayama. Dahil dito mga kapatid, 60,000 person or people na sa buong mundo ang nagtayo ng kanilang sariling grupo ng reliyon. Kasi maganda itong paraan para ang tao ay yumaman. Malinaw, no? Na sinabi ng Panginoong Hesus pamagitan na sa ating mahal na San Pablo. So kung ang Katoliko ay walang alam, hindi matibay ang pananampalataya, siya ay maging source of income sa mga founder ng sikta na kaniyang pinapasukan. So, sagutin naman natin mga kapatid, no? Ang mga sinasabi nila, ang mga ginagamit nilang verses. Ang mga ginagamit nilang verses mga kapatid ay tama. Walang mali. Ang mali lang ang mga protestante. Kasi ginagamit nila ito upang
madisib ang mga inosenteng Katoliko sa kanilang itinuturo at lumipat sa kanila. Sila lang. Ang kanila lang pag-iisip may mali. Pero ang number one na mali dahil ginagamit nila ang mga talata o mga tekstong iyon upang puksain ang paniniwala o pananampalataya na itinuturo ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus. So, dahil dyan, satanic ang kanilang drive. Now, ang mga rebulto ba ng simbahan na itinayo ng Panginoon Hesus ay mga Diyos-Diyosan? Ang sagot, hindi. Kasi isa lang ang Diyos sa Christian religion. Pag sinabing Christian religion, yan ang Iglesia Katolika o Simbang Katoliko. So, hindi yung mga Protestant groups founded by men. Hindi. So, ano ba talaga ang Diyos-Diyosan? Importante ito na ating malaman, mga kapatid, no? Lalo na sa ating mga kapatid na hindi pa masyadong alam sa ating mga doctrine o hindi pa masyadong familiar paano ipaliwanag upang masagot ang mga pumupuksa sa ating pananampalataya. So, basahin natin mga kapatid sa 1 Corinto 8:4. Dito sinabi, ipinaluwanag na ating mahal na San Pablo sa kanyang sulat para sa taga-Corinto. Ito ang sinabi. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inahandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin, iisa lamang ang Diyos. Malinaw. Ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan ay hindi tunay, ang Diyos-Diyosan ay yung mga larawan na hindi totoong Diyos o larawan ng mga taong kinikilalang Diyos-Diyosan. Okay, basahin mo ulit, no? Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Ibig sabihin, kung ang isang bagay ay kilalanin natin isang Diyos, iyan ay Diyos-Diyosan, ha? Napakalinaw, no? Kasi isa lang ang Diyos. So, kahit sinong tao na kilalanin bilang isang Diyos, iyan o siya ay Diyos-Diyosan na. Kasi iisa lang ang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, malinaw. So, bakit Diyos-Diyosan na marimulto na nandyan sa simbahan ng Christian religion o nandyan sa Christian religion na nakilala bilang Roman Catholic Church na hindi naman kinikilala sa mga Christian o mga Catholic ang rimulto bilang Diyos? Wala namang Katoliko na nagsabi na Diyos ang rimulto ni Mama Mary. Wala namang nagsabi ng Katoliko na ang crucifix ay Diyos. Ang rimulto ng Panginoong Hesus ay Diyos. Ang Nazareno, ang Black Nazarene ay Diyos. Wala namang nagsasabi. So, napakasama ang nagawa ng mga Protestante laban sa itinayo na iglesia ng ating Panginoong Hesus. Napakasama nila. Imagine, sinasabi nila na ang rimulto ng Panginoong Hesus, rimulto ni Mama Mary at sa lahat ng mga banal na tao ay Diyos-Diyosan. Kung tingnan ba natin, Diyos-Diyosan ba ang Panginoong Hesus? Ang sagot hindi. Diyos-Diyosan ba si Mama Mary? Ang sagot hindi. Diyos-Diyosan ba ang mga banal na tao, mga apostoles? Ang sagot hindi. Pero bakit sinabi nila na ang kanilang mga rimulto ay Diyos-Diyosan? Napakasama ng dyablo. Kaya mga kapatid, kung magpakita sa atin ang dyablo, yan ang ating patayin. Yan ang ating patayin. Kasi siya ang nag-deceive sa mga Katoliko o sa mga tao na mga Katoliko na naging Protestante upang maglapastangan sa marimulto ng mga banal. So, yan ang ating patayin, no? Ang dyablo. So, napakalinaw ang sinabi sa 1 Corinto 8:4 na ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo kasi isa lamang ang Diyos. So, wala tayong Diyos-Diyos. Ay, siyempre, ang Iglesia Katolika ay ang Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Paano ito
turo patungkol sa Diyos-Diyosan. Paano ito magawa ng mga bagay na pagkilalanin bilang Diyos na ang simbahang Katolika ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Kolosas 1:18. Binabasa ko kunayan palagi. Kolosas 1:18. So paano makatulong ng mali ang iglesia na tinayo ng Panginoong Hesus na katawan man iyan ng ating Panginoong Hesus? Now, ito saan ang mga bago natin, ating mga kapatid na bago pa lang nakatingin sa aking mga video, sa aking mga live, ay maintindihan naman nila, no? Pero kung nais pa ninyo makaintindi sa mga hindi pa ninyo naintindihan sa mga sinasabi ko sa isang video, tingnan ninyo sa mga video na na-upload ko, no? Ito ang sinasabi, Kolosas 1:18. Okay. Na ang simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay kanyang katawan. So, paano ito makapagturo ng mali? Na ang kanyang ulo ay ang Panginoong Hesus. Napakasama ng mga founders. Sabihin naman natin, mga founders ng sikta, napakasama nila, napakasatanik nila. Ito ang sinabi, siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. At saan naman yun, ang iglesia na yun, ang katawan ng ating Panginoong Hesus? Walang iba, kundi ang Roman Catholic Church. Kasi yan ang iglesia na ang Pangulo ay si San Pedro. Unang Pangulo ay si San Pedro. So, malinaw. So, walang Diyos-Diyosan o ang simba na tinayo ng Panginoong Hesus ay hindi makapagturo ng mali kasi yan ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Now, so basahin pa natin mga kapatid, bakit mayroong mga remolto na sinabi ng Diyos na huwag kayong gumawa sa mga ginagamit nila, huwag kayong gumawa. Bakit sinasabi niya ng Diyos? Kasi mga kapatid, kung tingnan natin ang history sa mga Hudyo, sila ay naging alipin for 400 years. Lalo na sa Egypt. Hindi ko na lang babasahin yan, no? Kasi mataas na. Mataas na. Kung magbasa kayo ng Bible, magbasa ninyo rin yan, no? Pero baka mayroong panahon maibigay ko yung mga verse na yan, no? So, basahin ko mga verse na yan. Naging alipin sila. At dahil dyan, sila ay natutong magsamba ng mga Diyos-Diyosan. At gumawa din sila ng Diyos-Diyosan. Basahin natin Exodo 32:1 hanggang 5. Exodus 1-5. Ito ang dahilan mga kapatid, bakit ang Diyos nagsasabi, huwag kayong gumawa ng mga bagay na kilalanin ninyo bilang Diyos. Exodus 38 at 32, 5, 1 up to 5. Ito ang malinaw. Nang magtagal si Moses sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos. Ito, malinaw ha? Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Egypto. Okay, ito ang mabasa din ang Egypto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa, mga anak, at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron. Gayon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya, yung natimbaka. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Egypto. So, ang guya o ang natimbaka, kinikilala nila bilang Diyos. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar at sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas Yahweh. So, kininala nilang Diyos ang buka, ang guya, ang natimbaka. Yang nagagalit ang Diyos. Pero bakit nila ginawa yan? Kasi na-influensyahan sila sa Egypt. Ang sa Egypt kasi, mga Diyos-Diyosan lang ang kanilang sinasamba. Now, basahin naman natin kahit ang isa, no? Sa unang hari, 11:33. Ito ang ginawa. Ito ang sinasabi. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte. Sino siya? Patuloy natin. Kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo. Diyos-Diyosan si Astarte. Kay Simos, ang Diyos sa Edom, ng Edom. At kay Molek, ang Diyos ng mga Amoninita.
Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. So, malinaw na ang mga Hudiyo ay nagsamba ng ibang Diyos dahilan nagagalit sa kanila ang Diyos. At dahil dyan, sinabi ng ating Panginoong Diyos, sa Exodo 20:3 hanggang 5, yung ginagamit nila, Deuteronomio 4:16, yung mga ginagamit nila, upang ang mga Hudiyo ay hindi na magsamba ng Diyos-Diyosan. Yan mga kapatid ang dahilan bakit sinabi ng Diyos sa Exodo, balikan natin ang Exodo. Sinabi ng Diyos sa Exodo na huwag kayong magsamba ng mga Diyos-Diyosan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kasi ang guya or nating baka ay kinilala nila bilang Diyos. Yan mga kapatid. Ngayon, mababasa ba rin sa Biblia na ang mga banal ay ginawa ng mga ribulto? Kahapon, binasa na natin, no? Na ang patungkol sa Nazareno. Manit ngayon, basahin din natin upang maintindihan sa mga kapatid natin mga Katoliko na hindi pa nila masyadong alam ang patungkol sa ribulto na ang templo o balay pagdasalan o simbahan ay sa katauhan ng Diyos ay mayroon ding mga ribulto sa mga taong banal. So magandang hapon sa Jojo Yandong Navarro, bro. Thank you very much, no? God bless. Nabasa ko na siguro, no? God bless you, bro. Thank you very much, bro, no? Okay. So basahin natin mga kapatid na ang Diyos ay nag-utos kay Moses na gumawa ng ribulto ng isang anghel. At ito ay tinawag na kerubin. Alam naman natin, no, nga there are 9 what we call this, 9 kinds of angels. One of those is yung cherubim. Now, basahin natin mga kapatid ang Exodo 25, 18 to 22 upang malalaman natin mga kapatid na ang Diyos mismo ay nag-utos kay Moses na gumawa ng banal na ribulto. Ang ribulto yan ay ang ribulto ng anghel o kerubin. Basahin natin. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto. Kerubing ginto, kerubing ginto. Ibig sabihin, ribulto ng anghel, ngunit ginto ang ginagamit o ginto ang material sa paggawa. Ang 2 dulo nito, tig-isa sa mga kabilang dulo. Inihanang ang mga kerubin upang ihihinan ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging isang piraso. So, mayroong mga kerubin. So, dito tayo sa last. No? Doon tayo, sinabi ng Diyos, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa inyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Doon magkikita si Moses at yung mga kasama niya, yung mga pare, kasi mga alagad ng Diyos sa Old Testament, ay mga pare din, sa pagitan ng 2 ribulto ng kerubin. Kaya, in a common sense, kung ang lahat ng ribulto ay Diyos-Diyosan pa, bakit ang Diyos nagpagawa kay Moses ng ribulto ng anghel? So, malinaw. Ang mga protestante lang kasi sila ay nalinlang ng masamang espiritu, kaya hindi nila makikita ang katotohanan, hindi nila maintindihan. No? Hindi nila maintindihan. Meron pa, mga kapatid. Sa Ezekiel 21:17-19, malinaw na ang templo ng Diyos na pinakamamahal niya. Sayin naman natin, no? Ang templo ay tahanan ng Diyos at mahal ng Diyos. Okay, kung hindi ko ito lang sa
Okay, basahin natin din. Ang templo ay mahal ng Diyos at ang templo ay tahanan ng Diyos. Basahin natin ang Ezekiel 41:17-19. Sinabi rito, ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may okit na larawan ng palmira at kirubin. Mayroong kinukulit, okit, no? Sa Bisaya, gikulit. Salitan ang larawan ng palmira at kirubin, yung nagsalot-salot, no? Alternate. So, malinaw na ang templo ng Diyos ay mayroong mga larawan. Panayon, patuloy pa natin sa 19. Isa ay mukha ng tao. Sa may inuukit ng mga rimulto sa templo ng Diyos ay mayroong larawan din ng tao. At siyempre, hindi siya Diyos-Diyosan. Kasi templo ng Diyos. Kaya kung Diyos-Diyosan ang larawan ng tao na ito, na inilagay sa simbahan, lalabas na ang Diyos ay mayroong Diyos-Diyosan. Kasi, ang templo ay kanyang tahanan. So, ito pa rin, no? Si Guillermo R.J. Baste, Lusa, no? Binaliktan ng kanyang pangalan, no? Magandang hapon din, bro. Thank you very much for watching. Junior Hala also is watching, no? Magandang hapon din, Brad. So, malinaw, no? Isa ay may mukha ng tao. Nakalagay sa templo ang larawan ng tao. Mukha naman ng leon, ang isa. Leon. At sino naman ang ibig sabihin ng leon? Basahin natin ang Panginoong Hesus ang ibig sabihin niya. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmira. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Napakalinaw. Halos lahat ng dingding ng templo, mayroong nakaukit na larawan. Tulad ng ating simbahan, yung mga malaking simbahan. Ngayon, maraming mga remulto ng mga banal na tao. Mga pinili ng Diyos. So yan. No. Ipinawating na yan kahit sa Old Testament. Aking balikan, no? Ang loob ng templo ay may balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmira at kirubin. Excuse me. Salitan ang larawan ng palmira at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao. So, malinaw. At mukha naman ng leon. So, bago ko basahin na ang templo ay tahanan ng Diyos, basahin ko muna, sino ba ang leon na sinasabi ni Propeta Ezekiel na ang mukha, ang larawan ay inilagay sa simbahan. Basahin natin mga kapatid ang Pahayag 5:5. Dito malinaw na maintindihan natin na ang Panginoong Hesus ay siyang leon na sinasabi sa Bible. Pahayag 5:5. Upang maintindihan natin bakit mayroong leon at ngayon wala mang leon sa simbahan. Sino ba ang leon na iyan? O ano ba ang ibig sabihin yan? Basahin natin ang Pahayag 5:5. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno, huwag kang umiyak, tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Huda. Malinaw, ha? Ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at may karapatang may alis sa pintong selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon. Ang leon mula sa lipi ni Huda. Sino man yun? Ang anak ni David. So, basahin natin mga kapatid na ang Panginoon Hesus ay ano ba yung kaliwat, no? Kaliwat ni David. Basahin natin ang Roma 1:5. I'm sorry. Roma 9. Ay, hindi ko. Okay, tingnan mo ko muna sa Bisaya, no? Roma 9:5. Okay. Baka mali ako, no? Roma 9:5. Ito ang sinabi. Na ang Panginoon Diyos, siya ang kaliwat ni David. Okay. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang katastasang Diyos at
magpakailanman. Sa kanilang lahi, kaliwat sa mga Hudyo. Pero sa Bisaya, malinaw sa kaliwat ni David. No? So, malinaw. So, ang leon na sinasabi ni Propeta Ezekiel na mayroong larawan na inilagay sa templo, ang ibig niyang sabihin ay, ang leon na ibig niyang sabihin ay ang ating Panginoong Hesus. Napakalinaw. Dahil mayroon tayong libulto ng ating Panginoong Hesus sa ating simbahan. At ang tanong naman ngayon, saan ba mababasa na, nakalimutan ko, na ang templo ay tahanan ng Diyos? Upang ma-justify natin na ang mga larawan na sinasabi ni Propeta Ezekiel ay mga banal at ayon sa kalooban ng Diyos. Ug inyo nang nabati ang makamaturan dinhi ning atong tulumanon. Kay susabay ka Mateo matulog. 23:21. Ako lang hinaot kadaghan kamog nakatulan. Upang maintindihan Daghang salamat. na ang mga limonto na nandyan sa templo na halos sa lahat ng dingding ay naka-okay ay banal dahil ang nakatira dyan ay ang Panginoong Diyos. Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verse 21. Ito ang sinabi. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Ang Diyos na nasa templo. Pero sa Bisaya, ang Diyos na nagpuyo dito. Sa ibang salin sa Biblia, ang Diyos na nakatira doon. So, malinaw na ang templo ay tahanan ng Diyos. So, kung lahat ng mga larawan o rebulto ay Diyos-Diyosan, bakit ang Diyos na nakatira sa templo ay naglagay ng maraming rebulto? Kaya malinaw, mga kapatid, na mayroong rebulto na ayaw ang Diyos, mayroon ding rebulto na ayon sa kalooban ng Diyos. Napakalinaw. Pero ang masamang espiritu, ang mga dyablo, ang mga taong nabiktima ng dyablo, ang mga protestante, sinabi nila, lahat ng rebulto ay Diyos-Diyosan. Pero mga picture sa kanilang founder, nandyan sa kanilang mga bahay. Mga picture sa kanilang mga inidolong pastor, nandyan sa kanilang mga wallet. Ano ba ang kaibahan sa iniukit at sa mga picture? Yan ay walang kaibahan. Parehas lang yan larawan. Tingnan niyo ang deception ng, nakita niyo mga kapatid, ang deception ng dyablo. Napakasama. So ipagdasal natin ang naging protestante kasi wala silang patutunguhan. Impyerno. Kasi nagagamit sila ng dyablo. Napakalinaw na pinupuksa nila ang isa lang iglesia na itinayo ng Panginoon Diyos, ang Iglesia Katolika. Napakalinaw na sinabi nila na ang rebulto ni Mama Mary ay Diyos-Diyosan. Sus, Ginoo ko. Napakahingat. Pero, ipagdasal natin sila mga kapatid. Sinabi nila na ang rebulto ng Panginoong Hesus ay Diyos-Diyosan. Ano ba? No? Sila na influensya masyado sa masamang espiritu. Kaya ipagdasal natin sila mga kapatid. Okay. Tingnan ba natin mga kapatid na ang templo ay pinakamamahal ng Diyos. Upang ma-justify natin na ang mga larawan na sinasabi ni Propeta Ezekiel na inuukit sa templo excuse me, ay mga banal. Kasi ang Diyos ay nakatira sa templo at ang templo ay minamahal ng Diyos. Dahil dyan, hindi niya pahintulutan na ang kanyang tahanan ay lagyan ng mga Diyos-Diyosan. At siyempre, no? Chris Andrew Operes also is watching, no? Magandang hapon, bro. So, basahin natin mga kapatid, ang Malakias 2. Kinwata mga kapatid, no? Parang masyadong, kasi hindi man tayo maagang magtulog, no? 11 o'clock, matulog every night, no? Every night. Upang
gumawa lang ng mga bagay na makatulong sa pagtuturo sa simbahan. Pagtuturo, pagpaliwanag. Okay. Kasi affected ang aking mga mata. Pero, mawala naman ito pag mamatay na, no? Okay. Ayun, sorry. Malakis. Ito ang sinabi. Malakias 2:11. Ito ang sinabi. Na ang templo ay pinakamamahal ng Diyos. So, lahat ng mga bagay nandyan sa loob ng templo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Siyempre, ang Diyos maglagay ng Diyos-Diyosan, magpahintulot na ang kanyang tahanan ay lagyan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi yan mangyari. Sumira ang Huda sa kanyang pangako sa Diyos. At dahil nito ay naganap sa Israel at sa Jerusalem ang isang kasumpa-sumpang pangyayari. Niyuraka nila ang templo na pinakamamahal ni Yahweh. Napakalinaw. Ang templo ay pinakamamahal ni Yahweh. Kaya ang sinabi ni Propeta Ezekiel na ang templo ay mayroong mga rebulto ng mga kerubin o anghel, mayroong rebulto ng tao, anghel na ang mukha ay tao, mayroon rin rebulto ng leon na siyang ang ibig sabihin ay Panginoong Hesus. Kaya malinaw na ang mga rebultong iyon ay ayon sa kalooban ng Diyos. So malinaw, no? Napakalinaw. So, ano bang oras? So, malapit na, no? Okay. So, malinaw mga kapatid. At basahin ko naman, baka mayroon pang hindi, mayroon pang magtanong, bakit mayroon tayong crucifix? Binikas ko na niyan kapon, pero bakit mayroon tayong, okay, bukas, ang atin namang tatalakayin ay ang mga rebulto ng mga banal ay nangangahulugan sa presensya ng Diyos. Dahil lang tayo ay magdasal, kung mayroong rebulto, doon tayo humarap. Pero kung walang rebulto, masakay tayo ng mga oras. Siyempre, hindi naman tayo maghanap ng rebulto. Pero kung nandyan tayo sa simbahan at sa ating mga tanan, siyempre, humarap tayo sa mga banal na mga rebulto. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay ka kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat unan. Daghang salamat.